Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabubuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Iba, walang takot sa pagbira, oh yeah! Oh yeah! Mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, paging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Magandang umaga mga kaibigan. Sa pangalan ni Percy Lapid, ito po si Peter Talastas na pansamantala na napapakinggan ninyo at napapanood sa Cable Link TV Channel 7. No? At siyempre pa tayo po ay nandito sa DZRJ Radyo Bandido. Ang tabayanan lang po natin si Percy, baka naman dumating sapagkat meron siyang text dito eh. Grabe daw ang traffic dyan sa Pandacan flyover going to Santa Mesa, San Juan. Istula raw na parking lot dahil hindi gumagalaw. Wala raw pulis at
enforcer. Kanina po yan text niya, no? Mga medyo oras na nakalilipas. Pero baka naman na maya-maya narito na ang ating kasamang si Percy Lapid. Para dun po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood, pwede kayong sumama sa ating talakayan at tumawag ko kayo sa 997-7559. Pwede rin po kayo mag-text 0917-798-8910. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan at alam po naman natin ang nangyari noong Biyernes ng gabi. Isang malakas na pagsabog ang nangyari dyan sa Davao City. 15 ho ang patay dyan at ang balita natin mahigit na 6 na po ang sugatan. Dahil dyan ang Pangulong Duterte ay nagdeklara ng state of lawlessness and violence. Pero hindi ho yan martial law. Hindi ho sinususpinde ang habeas corpus. Yan po ay pagdideklara lang ng state of lawlessness. Yan po ay nasa kapangyarihan ng Pangulong Duterte sa ilalim ng ating konstitusyon. Sapagkat ang kaibahan naman yan dun sa martial law o kaya naman pagsususpindi ng habeas corpus, hindi ho inaalis o nawawalan ng karapatan ang ating mga mamamayan. Hindi ang ibig sabihin niyan magkakaroon na ng curfew, magkakaroon na ng warrantless arrest, hindi po ganyan yan. Pero pwede niyang gamitin ang militar. No? Ang Armed Forces of the Philippines, kasama na ang Philippine National Police para sa batain itong mga nagaganap na kaguluhan sa ating bansa. Ang deklarasyon ho yan sumasaklaw hindi lamang sa Davao, hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Sapagkat ang ating hinaharap ngayon, ang hinaharap ni Pangulong Duterte, gera. Ibig kong sabihin, gera laban sa illegal na droga at gera laban sa terorismo. Kaya kayong mga human rights advocate, medyo tumabi muna kayo dyan. Tameme muna. Sapagkat ito gera to. Hindi ho basta police operation ito. Ito gera laban sa terorismo at gera laban sa illegal na droga at anumang kriminalidad. Kaya dyan makikita natin na ang ating bansa hindi kailangan yung Pangulong papatay-patay. Walang yagbol, walang balls. Ang kailangan talaga dito ay yung kasintapang ni Duterte. At yun namang ilan nating mga kababayan na sa ngayon pa lang nagkakaroon na ng komentaryo na nagbabagya at nagkahasik ng pag-aalala sa ating mga mamamayan. Baka daw naman na sumobra, umabuso yung ating mga otoridad.
At idinidiin natin dito, pwedeng gamitin ng Pangulong Duterte ang Armed Forces of the Philippines. Hindi lang ho pulis. Ha? At kung matatandaan ninyo, nung panahon ni Era Estrada, nagkaroon na rin ng ganyan eh. At yung mga Marine, hiniling niya na kung maaari, tulungan itong mga kapulisan, ha? Para sa pagbabantay sa ating mga mamamayan. Kaya mapapansin nyo nun, isang pulis, isang Marine, ang nagpapatrol. Kinwestiyon yan eh, sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, may karapatan, ha? Ang isang pangulo ng bansa na gamitin ang mga militar. Kung nakikita niya na nagkakaroon ng mga malalang krimen, nagkakaroon ng lawlessness at mga violence na tinatawag. Bago tayo magpatuloy, bayaan yung batiin ko sa kanyang pakikinig itong ating kaibigang si Noel Binuya na nakikinig ngayon. Ha? Gayun din naman itong si Juan Salazar, Ernie Salazar ng Makati at yung iba pa nating mga tagapakinig. Nang maganap ang pangyayaring yan, ito namang ilang opisyal ng ating gobyerno nagkakontra-kontra yung kanilang mga statement. Ha? Unang nagsalita dyan, itong spokesman na si pangalan nito, Ernesto Abella, presidential spokesman. Ang sabi ni Abella ay ito daw mga kababayan ay nandun lang sa Mindanao at hindi kasali dyan ang ilang bahagi ng ating bansa. Kaya dito mga kababayan ay sinasabi natin na meron mga inconsistency na naganap sa mga pahayag ng ilang opisyal ng ating gobyerno. Meron tayong report, situational report, dyan po sa isang bomb threat daw sa College of the Holy Spirit sa Manila, mula kay Gina Mape. Coming, Gina. Peter, Okay, kanina, pinauwi na ang lahat ng estudyante dito sa Church of the Holy Spirit. Malapit lang ito sa Malacanang. At sa tapat ito ang La Consolacion College dito sa Mendiola. At tinatanong namin itong buwansya. Pero tuman pa siyang mga informasyon. Hihintay namin sa oras na ito yung mismo chief ng security nitong College of the Holy Spirit. At mamaya-maya lamang ako ay magbabalik sa buong detalye ng balitang ito. Para sa DZRJ, 8NHI Media TV, ako si Gina Mape, Radyo Bandido. Yan po ang pag-uulat ng ating reporter sa labas ng ating himpilan mula kay Gina Mape. Meron daw bomb threat na natanggap itong College of the Holy Spirit dyan po sa lungsod ng Maynila. Alam nyo, yan naman, sasamantalahin ng ilan yan, no? Lalo na yung mga luko-luko dyan. Tatawag sa isang opisina, eskwelahan, magsasabi may bomba dyan para magkasiklang ng takot. Yang kakambal yan eh. Ha? At talagang makikita natin na itong ating bansa talagang sabi nga natin nakakaranas ngayon ng mga pananakot. Yan ay bahagi ng tinatawag na terorismo. Yung sinasabi natin kanina, yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno ay nagkakakontra-kontra sa kanilang pahayag.
Meron nagsabi na ito sa Mindanao lang. Meron nagsabi na ito sa Davao lang. Ito daw pagkakadeklara ng state of lawlessness. At meron naman nagsasabi na ito sa buong bansa. At mismong ang Defense Secretary, sipin nyo, ang pagkakaintindi dun lang sa Mindanao. Alam nyo, yan ang kahirapan ng maraming spokesman Maraming spokesman. Kanya-kanyang papel. Hindi ang kailangan marami. Ang kailangan talaga dyan, isa lang ang opisyal na spokesman. Lalo na pagka merong ganyang sitwasyon. Naalala nyo nung martial law, ang spokesman no, si Kit Tatad lang Pag nagsalita at merong deklarasyon, ang Pangulong Marcos noon, ang nagsasalita, isa lang, si Kit Tatad, na siyang press secretary at siyang nagsilbing spokesman ni Marcos. Mayroon kasi yung marami, lalo na yan nagkakalituhan. Siyempre matatakot yung iba, lalo na yung iba ngayon lang narinig yung state of lawlessness. Violence. Kala nila martial law na. Yung iba na hindi nakakaintinding masyado, natatakot tuloy. Lalo na yung ibang mga spokesman na hindi marunong masyadong magpaliwanag. At mabuti na lang, talagang nung kinabukasan na, Sabado, hanggang Sabado ng hapon, luminaw lahat yan. Na yan pala sakop ang buong Pilipinas at hindi naman ang ibig sabihin magkakaroon ng martial law. Ang ating oras, 19 minutos, makalipas ang 9 ng umaga. Para nga palahuron sa ating mga tagapakinig. Kasi kanina raw, samantalang may programa yung alas 8 hanggang alas 9 na si Bernard Tanahuyo, no? Simula ngayong araw na ito. Marami hong tumawag dito. Bakit na wala si Percy Lapid? Wala kami. Muli namin inuulit. Simula po sa araw na ito, ang Lapid Pyro mapapakinggan nyo alas 9 hanggang alas 10. Isang oras na lang ho kami. Pero mapapanood din tayo doon po sa Cable Link TV Channel 7. Yung iba daw takantaka. Yung pagbukas nila ng alas 8, pasado alas 8, hindi kami napakinggan. Alas 9 na lang ho kami hanggang alas 10 ng umaga dito po sa Lapid Fire. Kaya nililinaw natin itong puntong to dun sa mga nagsasabi na baka naman masyadong sumosobra ang kampanya ni Pangulong Duterte laban dun sa mga kriminal, lalo na yung mga sangkot sa illegal na droga. At yung Human Rights Commission at yung iba pa, punang-punan nila yan Hindi daw dapat na masagkaan at masira yung karapatang pantao. Kailangan daw laging nananatili yon. Pero alam po ninyo mga kaibigan, ang sabi nga natin, ito gera to Hindi ho simpleng police operation. Ito ho digmaan, gera, laban sa illegal na droga. Kaya hindi po maiiwasan kung minsan nagkakaroon ng collateral damage. Meron ba namang gera na mawawala yun?
Lalo na po yung terorismo. O, ano ngayon ang sasabihin nito mga human rights advocate? Yung mga, itong Human Rights Commission, diyan sa nangyaring yan. Hindi nyo ba kukondinahin kung sino mong grupo ang may kagagawan yan? Ano masasabi nyo dyan? Diba? Ang ibig bang sabihin ngayon, itong mga, kung totoo mang abo sayap yan, ha? Kailangan pa isaalang-alang yung karapatang pantao ng mga yan. Pagka ang ginawa mo, inhuman, hindi makatao, anong ibig sabihin nun? Hindi ka tao. Wala kang karapatan doon sa tinatawag na human right. Nawawala sa iyo yun. Bakit? Sa sandaling ang ginawa mo, hindi na makatao, halimaw ka na, ano pang human right ang natitira sa iyo? Yan o yan mga kababayan, kuminsan, unwittingly, hindi tuloy naiiwasan na isipin ng ibang tao na mukhang ang napapanigan nitong mga sinasabing mga human rights advocate yung karapatan ng mga kriminal, yung karapatan ng mga terorista. Yung ba ang lagi ninyong isasaalang-alang? Huwag nating gayahin ang ating bansa sa Amerika. Iba ho ron. Doon gumagana batas doon. Ang judicial system nila ron maganda. Mabilis. Dito sa atin, wala yun meron tayong pag-uulat ulit. Bumabalik si Gina Mape. Kaming Gina. Hello. Hello, Gina. Yes, Peter. Okay. Kanina, ayon kay Marketing and Communication Officer Ms. Joy Flores, ito nga College of the Holy Spirit, natanggap nila yung tawag na mayroong bomba na nakatanim dito, na itanim sa loob ng kanilang compound dito sa kanilang tanggapan sa Maynila. At nag-text brigade na sila sa mga magulang na sunduin yung mga estudyante na nakapasok na. At yun namang mga hindi pa nakakapasok, ngayong maghapon, kanselado na rin yung kanilang klase. At nandiyan na ba mga otoridad, Gina? Ha? Ang mga Oo, kanina otoridad. nag-ikot na yung nag-ikot na yung bomb squad ng Manila Police. At bukod dyan sa College of the Holy Spirit, ay itong mga gwardiya ng Centro Escolar University at ng La Consolacion College ay nakatanggap din umano ng bomb threat. At kaya kanina sila ay nakipag-usap na doon sa mga, may police station kasi rito, nakipag-ugnayan na yung kanilang mga security. So, yung klase ng College of the Holy Spirit, ngayon ay kansilado maghapon at aking aalamin naman dito sa Centro Escolar, pamunuan ng Centro Escolar University, kung sila ay nagka-cancel din o magka-cancel din ng klase. Pero sa oras na to, may mga ilan akong estudyante na nakikita. At yung mga sasakyan parang normal naman dito sa labas. Hello. Sige, tuloy. Gina. So, yan, Peter, yung mga initial na pangyayari, no? At ito, ngayon, medyo magkakalapit lang itong mga university na to. At ako nga patungo dito sa Centro Escolar University para alamin kung ano yung nangyari kanina at matukoy natin. Kasi Peter, medyo ilang university itong nandito sa Memendiola, no? At ito ay malapit lang sa Malacanang. Ayun At nga, yun yung nakuha nilang informasyon, yung intel report na yon. So, pamaya-maya, no? Balik ako sa iyo at papasok lang ako dito sa Central Escolar University. Tutukan mo yan, Gina, no? At, para malaman natin. At saka muna, Peter, no? Okay. Ito, sa Megwa, dyan ako makinig. Okay. Ayan, nandito kami sa Central Escolar University. Okay, Gina. Ayan, Peter, negative naman daw yung bomb threat dun dito sa kanila. Wala. At may mga pulis na nakapasok. Ano sasabi, Peter, ay yung mga gwardiya dito sa mismong entrance ng Central Escolar University. Okay. Para sa DZRJ 8 and 8 Char Media TV, ako si Gina Mape, Radyo Bandido.
Yan po si Gina Mape. Yung pag-uulat na yan. Buto naman, awa ng Diyos, negative. Puro threat lang, wala yung bomb. Bomb threat daw eh. Na alam nyo, mauuso ngayon yan. Pagkat meron tayong ilang mga kababayan na talagang masama isip eh. Baka ito ay isang paraan din ng mga sindikato, criminal syndicate, para guluhin ang ating mga mamamayan. At i-divert nila ang focus ng ating mga otoridad. Pero alam nyo, yung laban sa droga, laban sa illegal na droga, tuloy-tuloy ho yan. At hindi titigil yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, hanggat hindi talagang nawawala ito. Kung hindi mangganap, napakalaking bahagda ng mawawala rito. Mula ho nung July 1, nang maupo si Pangulong Duterte, hanggang ngayon, hanggang nung August, katapusan ng Agosto, 75% ang naibaba ng criminality dito po sa Metro Manila. Isipin ninyo, wala pang 3 buwan. Ilang buwan pa lang yan, 2 buwan mahigit. Bumaba na ng kanyang kababa ang ating criminality. Sapagkat alam nyo, pag nilabanan mo yung illegal na droga, marami ka nang masasawat kung ano-anong krimen eh. Lahat na ng krimen. Sabihin na natin na may koneksyon dyan po sa illegal na droga. Sapagkat pagka ang tao addict, mga kababayan, lahat ng klaseng krimen pwedeng maisip niyan eh. Biski yung krimen na nesa hinagap, hindi mo maiisip na magagawa eh. Yung man-rape ng bata, matanda, nanay niya, kapatid niya, at lahat na ng klaseng kahayupan. At yung mga yan, mga kababayan, lahat ng krimen gagawin yan eh. Masunod lang yung kanyang bisyo, yung kanilang bisyo. Pwedeng magnakaw yan, sumama sa karnaping, mga hold-upper, snatching, lahat na ho. Pagka ilugat mo, ang pinanggagalingan yung illegal na droga. Ngayon, nagkaroon ng kampanya ang ating administrasyon laban dyan. Nakita nyo ang ibinunga. At talagang napakalaki ng takot, ng naging takot ng mga kriminal. Pero bago tayo magpatuloy, bigyan dampo natin ang ilang pagbabalita. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Be a doll and get your mother a large 4 cheese from Tony's. There's no money in here. You pay for it then. I know you're making money. Let's do this. What do you say you and I move to California? Would you like that? Okay. It's a promise then. Good news. I got another job. This guy's got at least $300K. Is he blind? That's kind of messed up to rob a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's the same, bro. It's gonna be a piece of cake. Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an Army vet loner. Are we good? He's out. He's a sleeping beauty.
Money's in the house. It's all the way in there. Why'd you bring a gun? Who's there? Okay, man, just chill, alright? Stay right there. Trust me. Dad, it's me. I messed up real bad. Now, you see what I see. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang ating oras, mga kaibigan, ay alas 9:34 na po ng umaga. Patuloy kayong nakikinig at nanonood dito po sa programang Lapid Fire. At ang pansamantalang napapakinggan ninyo ang inyong lingkod na si Peter Talastas. Baka hindi na makaabot. Na talagang nasa block na sa traffic ang ating kaibigang si Percy Lapid. Pero mga kaibigan, nililinaw ho natin, no? Sapagkat meron tayong narinig na sinasabi ng ilan na bakit naman daw puro mahihirap lang yung mga napapatay. Nagdiumano ay kasangkot sa pagiging pusher ng illegal drugs. Bakit daw walang mga malalaki? Alam nyo, mga kababayan, unang-una, hindi ho totoo yan. Marami na hong pulis. No? Pulis mismo. Napatay na eh. Yung iba, hinuli na. Yung iba, kinasuhan na. Mga general pa. Yan no, kita nyo kung gaano kaseryoso ang ating pamahalaan laban dyan sa illegal na droga. At meron ding malalaking drug lord ang napatay na. At yung iba, hinuli na. At yung iba, nagsipagtakbuhan na dun sa China. Yan ang sabi ni Pangulong Duterte. At ngayon, mga kababayan, sinasabi ng ating pamahalaan na nasa second phase na. Pangalawang yugto na ng kampanya laban sa illegal na droga. Yung gera, laban sa droga. Ayokong gamitin masyado yung operasyon eh. Parang simple. Akala nila simpleng police operation ito. Gera ho ito. Napakalala ho ng problema natin sa droga. 92% na mga barangay ay wala na eh. Lulong na sa ipinagbabawal na gamot. Sipin nyo kung gaano kalaking, kung gaano kalala yan pong problemang yan. At ang addict, sa ngayon bumibilang na raw ng 3,700,000. 3,700,000 o baka ito nadagdagan pa. Napakarami na ang sumuko. At dyan sa mga sumukong yan, at talagang hindi na nagtuloy, dyan, tignan ninyo resyo. Tapos ang titignan ninyo yung mga napapatay.
Ha? Yung lalo na yung mga sila Laila de Lima, kung sino-sino nga human rights advocate na sinasabi, ang tignan natin yung resulta. Ano gusto ninyo? Ano gusto ninyo? Ang mamatay yung mga bata? Mamatay yung mga tahimik na mamamayan? Basta na lang kakatayin itong mga adik? Ang mamatay yung mga nananahimik? O itong mga kriminal? Sino gusto nyo? Kumisan, pwedeng maisip natin na baka naman itong mga nagsasalitang ito at nagbibigay ng komentaryo ay nagagamit na, kundi man tuwiran ng mga sindikato sa droga. Kaya yan napakalaking problema niyan. Ngayon nga, meron sinasabi si General Bato na narco-terrorism. Bagong termino yan. Kumbaga, maiugnay mo yung, limbawa, partikular na grupo ng Abu Sayyaf doon sa mga sindikato ng droga. Kaya yan nakita natin na nagkaroon tayo ng presidente na nakahandang itaya ang kanyang buhay, itaya ang kanyang kapangyarihan para labanan itong malaking problema ng ating bansa. Sapagkat alam po ninyo hindi pwede rito yung magpapakita ng lambot o ng panghihina ng loob si Pangulong Duterte. Kung tignan ko nga nagtitigil lang yung tao Alam niyo naman, pag nagsalita, pagkagalit si Presidente Duterte, kung minsan kung ano na lumalabas sa bibig, hindi mo maiiwasan Yung karakter ni Duterte, seryoso siya Hindi naman sa katulad ng mga nakaraang presidente, dadaanin ka sa talumpati, dadaanin ka sa mga mother of the statement, wala namang konkretong resulta yung kanilang mga sinasabi. Kaya gugustuhin ko si Duterte. Sabihin na nila kung ano man ang pintas nila, pero sa kaubuan, ang makikita mo sa kanya, isa siyang tunay na leader. Ang hindi ko makalimutang sinabi ni Duterte, lalo na pagkapag-uusapan niyang illegal na droga, sabi nga niya, ang inaalala ko pag hindi na ako presidente, paano yan? Ang tingin ko wala naman makagagawa nung ginagawa ko ngayon At pati nung mga nakaraan, na mga huling na mga naging presidente, mga huling presidente, hindi ginawa yan Siya lang. Ngayon, yan bang ginagawang yan ni Pangulong Duterte, may pagsang-ayon ng mga mamamayang Pilipino? Ang sagot ko dyan meron. Kasi kumakampanya pa lang si Presidente Duterte, sinabi niya ang unang-una niyang gagawin, sabi niya, pag ako naging presidente, paliliitin ko yung mga kulungan. Ang palalakihin ko, yung mga sementeryo. Sinabi niya yan, di ba? At sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, lulutasin ko ang problema sa kriminalidad ng ating bansa, lalo na po dyan sa illegal na droga. At ano naging response ng ating mga mamamayan? Ibinoto siya. Landslide, mga kababayan. Halos sa lahat ng sulok ng Pilipinas, nanalo si Duterte. Sipin ninyo, wala namang makinarya. Wala ka masasabing partido. Walang kakamping maraming mga politiko. Pero siya ang nanalo ng napakalaking kalamangan. Ano ibig sabihin yan?
Ang ibig sabihin niyan, payag ang ating mga mamamayan sa ginagawa ngayon ni Pangulong Duterte sapagkat yan ang ipinangako niya ng kumakampanya. Merong ilan lang na maiingay, lalo na yung mga nasasagasaan siguro yung kanilang interes. O kaya naman namumulitika lang. Alam nyo mga kababayan nagkataon na ang trust rating ni Pangulong Duterte napakataas. 92%. O sa ka pa pupunta? Sino pa kukontrahin mo? Ikaw ba sisikat pa sa Batulis? Kukontrahin mo pa pa ba si Duterte? Kitang-kita mo na talagang sinasang-ayunin siya ng marami nating mga kababayan. Kaya ang ating oras, 43 minutos, makalipaso ang ikasyam ng umaga. Patuloy po kayong nakikinig, nanonood sa programang Lapid Fire. Wala ho ang ating kasamang si Percy Lapid, baka bukas na ho natin makasama. At ang pansamantalang napapakinggan ninyo ay si Peter Talastas. Mamaya pong alas 10, ay ang tabayanan po ninyo, susunod sa ating programa, ang ating idolo na si Ray Langit sa kanyang programang Kasanggamo ang Langit. Uli binabati ko sa kanilang pakikinig yung ating kaibigan si Noel Binuya. Yan. Ito si Kademi Flores. Maligayang pakikinig. Gayon din si Chairman Adriano. For 4 minutes, makalipaso ang ikasyam ng umaga. Alam niyo dito, ang daming illegal Lahat ng illegal. Illegal vendor. Kaya ako nabanggit yung illegal vendor. Naku, dyan sa Maynila. Sandamakmak ko ang illegal vendor dyan. Kanina nga pinakikita, isipin ninyo, naglinis daw dun sa isang kalye dyan sa Divisoria. Naku po, ang daming basura. At kung saan-saan lugar, dyan po sa Maynila. Dyan po sa Carriedo, kahabaan ng Avenida Rizal, dyan po sa Blooming Street, dyan po sa Paco, kung saan-saan lugar ng Maynila, napakarami yung illegal vendor. Sino kaya kumikita ng malaki dyan? Ang nangyari naman, yung ilang mga illegal vendor nagreklamo. Sapagkat ang balita natin, yung iba sa kanila, nasingil na ng advance. Yung bang kung tawagin goodwill money ng ilang opisyal daw ng City Hall. Pagkatapos bigla-bigla, hinuli sila. Wala silang kalaban-laban. At imbestigahan ninyo, anong klaseng resibo ang ibinibigay nito sa mga vendor. Araw-araw, sinisingil sila. Meron daw resibo silang natatanggap, pero anong klaseng resibo? Official receipt ba na nanggagaling sa City Hall ng Maynila? Okay mga kababayan, ang oras natin, 14 minutos na lang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Okay, tuloy-tuloy tayo dito sa programang Lapid Fire. At siyempre pa, yung sinasabi natin, ang daming illegal. Illegal vendor, illegal terminal, Diyos ko, illegal recruiter, ang dami. Lahat yan, no? Talagang problema ng ating mga otoridad. At lahat yan, nung mga nakaraang administrasyon, pinagkakikitaan naman
ng ilan nating mga otoridad. Napakalaki ho kasi ng pera dyan. Kung bibilangin mo yung mga illegal vendor sa buong Metro Manila, nako, Diyos ko, araw-araw ho, napakalaking pera. Meron tayong comment mula kay Raul Leones. Dito ho sa line 1. Saan ba yung line 1? Line 1. Okay, magandang umaga po. Hello, Captain. Okay, Raul. Wala akong si Captain C. Wala, bukas ho, andito yan. Okay. Naipit ho yata sa traffic eh. Oo. Ano pa? Sabi sir, dito sa amin, dati, Teka, pakisara makikita nyo. mo mga mukha ng mga tao dyan. Hello, Karaol, pakisara nyo monitor ninyo, nagpi-feedback eh. Yung radyo ninyo. Okay. Sige po, tuloy nyo. Dito sa amin, makikita mo dati mga tambay sa palengke na ang bibilog ng mga mata, malilikot ang mga mata, Oh. mga... Saan po ba yung inyo? Saan po yung lugar ninyo? Ito sa Pasig. Dito dati, walang araw na hindi ka mahahalbutan ng bag. Ganun. Magkasabay yung may bisikleta na tumalikod lang, bumili sa hardware, paglingon wala na. Kasabay yung may nahahalbutan ng bag, relo, kwintas. Ngayon, kali yung mga wala yung mga na yun. Ang daming mga matay dito. Yun. Yung iba pa, yung iba, na kilala ko pa talagang adik, natakot nung matukhaw. Alam mo kung nasan na yun, nasa bundok, nag-uuling, makapagtago lang. At saka mag-uling sa bundok. Ngayon, ang aliwalas na rito, kahit na dito, hindi mo pwedeng mo bike, bisikleta mo, iiwanan mo, tatalikuran mo sandali. Wala na, tangay na. Pero ngayon, ang mga bisikleta sa may bibili, nakahilera na sa may bangketa, hindi nawawala. Napaka aliwalas na. Malaki po nagbago. Oo, alam mo, Peter, ayaw ko kung pagka nag-iba na naman presidente at nahulog na naman tayo sa kamay ng mga ulutong, maninibago ang mga tao. Baka, siyempre, masasanay na naman tayo sa magandang kapaligiran. Kahit hapong gabi ka, naglalakad, kampante ka, walang hahalbot ng bago. Dito, hahalbutin bago, sasaksakin ka pa Okay. Ngayon, wala na. Maayos na. Okay, Karaol. Hanapin nila. Di ba? Sige po, Karaol. Sige, thank you. Salamat. Yan po si Raul Leones. Tama yung sinasabi ng tumawag eh. Ang laki ho ng pinagbago eh. Nung araw hindi ka makakalayo ng konti, nadukutan ka na eh. Sipin mo. Maglakad ka dyan sa rekto nung araw. Naku, Diyos ko. Wag kang wag mong kikisap ang mata mo. Talagang yung katabi mo, nasa likid mo, nasa harap mo, hindi mo alam, magkakasabot, mga mandurukot pala. Ngayon na wala lahat yun eh. Kung meron man ngayon naglalakas-lakasan ng loob, wala na. Naku, ilan na lang yata. Yan pong ibinunga ng approach na ginawa ni Presidente Duterte. Sinong mga mamamayan, yung mga nananahimik, yung mga law-abiding citizen, ang hindi makakagusto dyan? Sasabihin nyo namamatay, wala tayong magagawa, gera yan eh. Gera laban sa mga kriminal. Hindi lamang basta normal na police operation, ito ho digmaan, kasama yan doon sa state of lawlessness. Yan po yan, mga kababayan. Wala nang pinakamaganda kundi suporta ka natin ang kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ni Pangulong Duterte dyan po sa kampanya niya yan. At ngayon may problema sa terorismo.
Ha? Narinig ko yung isang congressman Party list pa naman na magdalo Hindi daw dapat girahin yung yung mga abo sayap. Sino may sabi sa'yo? Oh, kung yung ginegera mo na yan na matatapang pa rin, yan pang hindi mo girahin yan. Di lalong tatapang niya. Kasi ang argumento niya, yun daw mga nakaraang administrasyon, ginera na rin yan. Pero wala rin nangyari. Paano? Hindi tuloy-tuloy. Hindi continuous. At yung na-argumento, ginegera mo na nga, tatapang pa. Di lalo na kung hindi mo gagarahin. Magkaka-doble-doble ang bilang niya, magkaka-triple-triple. At lalong maghahasik yan ng terorismo sa ating bansa at tayo napapahiya. Napapahiya tayo sa ibang mga bansa sapagkat ang binibiktima ng mga yan, yung ibang mga dayuhan. Isipin mo kung gaano kalaking kahihiyan ang ginagawa niyan sa ating bansa. Pagkatapos sasabihin mo, hindi dapat girahin, holistic approach daw. Hindi ubra yan sapagkat ang mga kalaban mo, mga animal yan Ha? Diyan ba kailangan pa human right? Kailangan pa warrant of arrest? Gera to. Paano ka magsaserve ng warrant of arrest diyan sa lugar ng Abu Sayyaf? Hindi praktikal, mga kababayan. Kaya itong pagkakadeklara ni Pangulong Duterte ng state of lawlessness, violence, tama ho yan. At yan yung makikita na si Duterte mabilis magdesisyon. Timing na timing. Hindi sa yung nag-iisip muna, teka. Itong si Noynoy nung araw, puro teka ang nangyayari dyan bago magdesisyon, ang tagal. Kaya si Pangulong Duterte ay napapamahal sa ating mga kababayan. At sabi nga natin mahirap pag ang hindi na presidente si Duterte. Wala na tayong masyadong kapayapaan sa karsada sa ating buhay. Maya-maya babasahin nun natin ito ilang mga text. Para mabasa natin wala na tayong masyado kasing oras at yung ibang hindi natin mababasa ay bukas na at ito nga hindi pa lumilitaw ayan na mula sa 5930 may balita Bohol, Tagbilaran, pulis hindi kumikilos, paghuli mga gumamit droga, pulis kaibigan, drug lord, sila pa may galit, sila pa may kasalanan, wala ng tao. Diyos ko, mahirap itong nabasa natin. Adikto, si Lord, bahala na sila. Okay, yan po sa Bohol daw galing. Okay, ito ba isa? Mula sa 9239, di na dapat pumunta si Robredo sa Davao. Di taon time para mangampanya siya. Ang imbestiga niya ay yung misteryosong pag-crash ng aeroplanong ng asawa niya. Matagal na ho yun, meron pa. Mula uli dyan sa 5930. Magtrabaho, mabuti, wala problema, wala mga tamad sa buong Pilipinas. Medyo linawan nyo yung text niyo at hindi ko masyadong makuha. Kumbaga, ibig niya sabihin, kailangan sa mga tao sa Pilipinas magtatrabaho. Tama naman. Ang diferensya, ang dami dito hanggang umaga, hanggang tanghali na, gising pa. Mula hating gabi, mula gabi. 24 oras, 48 oras, gising. Bakit? Durog Sobra sa sabu. Pero ngayon, tinaw nawawala yan At marami sa ating mga kababayan, wala nang makuwang droga. Wala na. Masyado nang ang hirap daw bumili ngayon, sabi nila. Eto sabi, walang imik ang mga dilaw.
Sereno Robredo Tiberos Lima, habang rumaraga sa mga adik na kill rapist, hold-upper sa termino ni Pinoy. Yun daw, nung panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino, nako Diyos ko, sa loob ng 6 na taon, wala akong ginawa, walang ginawang konkretong ginawa itong administrasyon ni Noynoy Aquino sa pagsugpo dyan sa illegal na droga. Kaya wag tayong magtaka kung ganyan naging kalaki ang problema natin ngayon. Mabuti na lang nagkaroon tayo ng presidenteng kasing tapang ni Presidente Duterte. Kung nagkataon, wala na. Ang Pilipinas kamukha na ng Colombia. Katulad na ng Mexico. Kung nahuli-huli pa at hindi naging presidente si Duterte. Bueno, sa pangalan ni kasamang Percy Lapid, ito po si Peter Talastas. Dito po sa programang Rapid Fire. Ang tabayanan po ninyo ang susunod, ang ating iniidolo na si Ray Langit sa kanyang programang Kasanggamo ang Langit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Bro.